So good morning everyone. So we are the reporters of Group 7. So our topic is Rizal visits Japan, the United States, and some European countries. So first, Rizal visits Japan. Among the momentous event in the life of Dr. Jose Rizal was short visit to Japan. Jose Baron Fernandez described Japan as the country that had conquered his heart. Rizal sailed from Hong Kong to Yokohama, Japan on February 22, 1888 aboard the ship Oceanic. After a few days of travel, Rizal arrived in Yokohama on the 29th of February. After a brief stay at the Grand Hotel in Yokohama, Rizal visit Tokyo, the capital of Japan. So, yung unang binisitang bansa ni Japan ni Rizal is yung Japan. So, ayon kay Jose Baron Fernandez, dinedescribe niya ang Japan na isa sa nakakuha ng atensyon kay Rizal noong siya ay bumisita dito. At si Rizal ay nagkaroon lamang ng ilang araw na pag-stay sa Japan doon sa Grand Hotel na matatagpuan sa Yokohama, at siya rin ay bumisita sa Tokyo na siyang capital city ng Japan. So, there the Spanish attached in Japan, Juan Perez Caballero, visited him. He extended an invitation for Rizal to stay at the office of the Spanish legation, although he knew very well that there were instructions from Manila to closely watch his activities in Japan. Rizal accepted the offer. This acceptance was promoted by two reasons. So, una is to show that he is not afraid of being watched, as he had nothing to hide. So, next is to save more expenses for hotel accommodation. So, noong si Rizal ay nanatili sa Japan, nagkaroon ng invitasyon sa mga Spanish na nag-uutos kay Rizal na sumama sa opisina ng Spanish legation upang doon manatili at doon may pakita na wala siyang itinatago sa mga Espanyol, at upang makatipid na rin sa mga gastusin sa mga hotel na pinanatilihan ni Rizal sa Japan. So, next is of Rizal's more than 1 month of stay in Japan, he was able to study the Japanese language as well as the Japanese arts and drama. He visited several places in Japan and was impressed with the charm and beauty of the surrounding, as well as the refinement and politeness of the Japanese people. So, sa mahigit na isang buwan na pananatili ni Rizal, so natutunan na rin niya yung mga salita na yung lingwahe na ginagamit ng mga Hapon. So, nagustuhan na rin ni Rizal yung mga Japanese arts and yung mga drama nila. And sa pananatili ni Rizal sa Japan ay nakabisita na rin siya sa mga iba't ibang lugar, at namangha siya sa pagiging magalang ng mga Hapones sa isa't isa. So, next is Rizal love in Japan. So, in his brief visit to Tokyo, Rizal got acquainted with a young, fine Japanese lady, Osei-san. Rizal met her during his stay at Spanish legation. Osei-san caught his attention when he passed by the legation in Tokyo. So, ang pag-ibig ni Rizal ay si Osei-san na siyang nakita niya sa Spanish legation. At sa pagpunta ni Osei-san ng legation, doon nakuha yung attention ni Rizal para kay Osei-san. Doon na in love si Rizal sa kanya. Next is Rizal leaves Japan.
Leaving Japan and Oseisan surely gave much sadness to Rizal. He left Yokohama in 13 of April on board the steamer Belgic going to the United States. He met and befriended a Japanese named Chicho Shihiro. So, noong umalis si Rizal noong ika-13 ng April, doon ay nakadama siya ng sobrang kalungkutan at siya ay patungo na rin sa United States na doon niya naman nakilala si Techo Shihiro na naging kaibigan niya. So, Techo knew only Japanese language and could not speak English or other European language. Rizal became a great help to him by acting as his interpreter. Their companionship continued throughout the voyage to San Francisco in the United States up to the time they arrived to London. So, si Techo hindi siya nakakapagsalita ng English. So, si Rizal ay naging isang malaking tulong sa kanya na maging interpreter sa mga taong nakasama nila sa barko hanggang sa makarating sila sa San Francisco. Si Rizal ay tumulong upang mag-interpreter ni Techo sa mga pakikipag-usap niya sa loob ng barko at hanggang sila ay makarating sa London. So next is Rizal arrival in the United States. So after a long journey, Rizal arrived for the first time in San Francisco on the 28th day of April 1888. However, this surprise, he and his fellow passengers were not allowed to disembark from the steamer dock at the port in San Francisco. The health authorities placed the entire ship under quarantine because of an alleged cholera outbreak in Far East. Rizal stayed for a few more days and finally on May 4, they were allowed to land. So, after nung malayong pagbiyahe nila mula sa Japan hanggang sa United States, sila ay nakarating sa San Francisco noong 28 ng April 1888. Ngunit, noong sila ay dumating sa San Francisco, hindi sila agad pinababa dahil sa pagkakaroon dahil sa lumaganap na sakit na cholera na sila ay kinwarantin ng ilang araw. So mula noong April 28 hanggang May 4, iyan ang araw ng pagkakawarantin kay Rizal at yung mga iba niyang kasama sa barko. And noong May 4, doon pa lang sila pinayagang bumaba at bumaba sa barko. At doon na nagsimula yung pagdating nila sa United States. At doon na rin natapos. Good morning everyone. This is the continuation of our report. Rizal has two intentions in going to London. One is to develop his knowledge of English language and to annotate the famous work of Antonio de Morga on the history of the Philippines, the Saxios de las Islas Filipinas. Upon arriving in London, he first stopped the Grand Hotel Midland. In his letter, he mentioned to have first lived for a week a house in Barefoot Road and eventually transferred a private home in number 37 Charlotte Crescent, Primrose Hill. The Beckett family owns the house. At London, he came to know a Filipino resident, Dr. Antonio Maria Regidor, a wealthy man and practicing lawyer who has excelled in 1872. Rizal developed a strong friendship with Dr. Regidor, whom he had frequently visited. He likely met Dr. Reinhold Ross, who was introduced to him through letter by Dr. Ferdinand Blumentritt. Dr. Ross was the director of the Library of India Office and best an authority of Malaysian custom and language. Ito na sa natin ngayon bago. Annotation of Dr. Morga's work. Rizal devoted much of his time in annotating the works of Dr. Morga. Success de las Islas Filipinas. Rizal annotation of the
book of was numerous. The libellus that he made was prompted by his desire to specify some of the points written by Dr. Morga so that the Filipino would know and would have a clear understanding of history of their country. Rizal travels to Paris, Madrid, and Barcelona. Dito naman sa part na to is nag-travel si Rizal sa Barcelona. In Paris, he was honored by Juan Luna, a noted Filipino painter in the French capital. Rizal visited the Bibliothèque Nationale in Paris. His trip to Spain was prompted by his desire to contact his comrades, notably Marcelo S. del Pilar and Mariano Ponce. There was also forerunners of the propaganda movement in Spain. It was also his intention in visiting Spain to survey the present political climate in relation of the camping of reforms in the Philippines. Ascension La Soledad. The purpose of Ascension La Soledad was to unite the Filipinos in Europe in their quest for reform in the Philippines. President Galiciano Apasible, Vice President Graciano Lopez Jaena, Secretary Manuel Santa Maria, Treasurer Mariano Ponce, Accountant Jose Panganiban. Ang mga leader ng asosasyon sa La Soledad ay may kanya-kanyang mahalagang papel sa pagsisikap ng organisasyon ng mataguyod ng mga reforma sa Pilipinas. Graciano Lopez Apasiabel, President. Bilang Pangulo, si Apasiabel ang nagbigay ng pangkalahatang pamumuno at direksyon sa asosasyon. Graciano Lopez, Vice President. Siya na isang bihasang tagapagsalita at manunulat ay isang makapangyarihang boses para sa asosasyon. Manuel Santa Maria. Siya ang namamahala sa mga administrative function ng asosasyon. Mariano Ponce. Siya ang namamahala sa pinansyal na asosasyon. Jose Panganiban. Siya ang namamahala sa accurate records ng pinansyal at pag-report sa kalagayan ng financial ng asosasyon. Rizal was unmissionally was chosen as the honorary president. Si Jose Rizal is isang sikat na bayani at manunulat sa Pilipinas, ang napiling pinuno ng grupo. At lahat sila ay sumang-ayon kahit hindi siya araw-araw na nakikisali sa mga gawain. Ang pagiging leader niya ay nagbigay ng kalaking respeto at kapangyarihan sa grupo. Ang mga matatalinong bagay na ginawa niya ay ang pagiging kilalaan niya at nakatulong sa pagpaplano ng mga layunin ng grupo at sa pagkilala sa kanila sa publiko. Next is, as a symbol of his appreciation, Rizal wrote letter to Filipinos and addressed to Filipinos. In his letter, he admonished the members of association to work for the good of the country. He asked every individual to give to the wishes of the majority. Para ipakita ang suporta niya sa grupo, simulat si Jose Rizal ng isang liham na pinamagatang Address to the Filipinos. Address to the Filipinos. Sabi niya sa liham na dapat unahin ng mga miyembro ang kapakanan ng Pilipinas at dapat silang magtulungan kahit na kailangan nilang iwanan ang kanilang sariling gusto para sa ikabubuti ng lahat. Pinagdiinan niya na mahalaga ang pagkakaisa at ang pagkakaroon ng isang layunin para matagumpay ang mga pagbabago. Next. To advise objectives of the association, the member decide to put up the publication of the same name. La Soledad, Jose Fernando
described his fortnightly as the most important paper of the Filipino and their most significant work in conviction and with the propaganda movement. Para sa para masabi nila ang kanilang mga ideya at maabot ang mas maraming tao na nagpasya ang mga miyembro ng asosasyon La Soledad na gumawa ng isang pahayagan ng may parehong pangalan. La Soledad La Soledad, ang newspaper na ito na lumabas tuwing 2 linggo ay naging isang mahalagang paraan para maikalat ang impormasyon tungkol sa Pilipino. Sa iba't ibang tao kapwa sa Europe at Pilipinas, malaki ang naitulong nito sa kilusang propaganda, sabi ni Jose Aaron Fernandez, isang historiador, na ito ang pinakamahalagang bagay na ginawa ng mga Pilipino sa ibang bansa para sa kilusang propaganda. Next, La Solidaridad. February 15, 1889, the first issue come out was published in Barcelona, and Gracia Lopez was the editor of the paper. Ang La Soledad ay isang newspaper na nakatulong sa pagkalag ng mga ideya tungkol sa paggawa ng Pilipinas na isang mas magandang lugar. Unang lumabas ito noong February 15, 1889 sa Barcelona, Espanya. Ang pagpili ng Barcelona ay nakatulong upang maipalaganap ang mensahe nito sa buong Europa. Rizal wrote several articles that came out in the different edition of the propaganda paper, Letter to the Women of the Malolos, The Truth from Everyone, Barantes, and the Tagalog Treater. So, si Jose Rizal, isang napakahalagang tao sa kasaysayan ng Pilipinas, ay sumulat ng maraming artikel para sa La Solidaridad. Ang ilan sa kanyang sulatin ay Letter to the Women of the Malolos. Ipinakita ng mga liham na ito ang suporta ni Rizal sa edukasyon ng kababaihan. Next is The Truth for Everyone. Ito ay tungkol sa mga problema sa Pilipinas at ang pangailangan para sa pagbabago. Next is Barantes and the Tagalog Treater. Ito ay tungkol sa treater o kultura ng mga Pilipino. Malaga ito dahil sa paglulunsad nito sa Europa, sa editor nito at sa mga sulatin ni Rizal na lahat ay nakatulong sa kilusan para sa pagbabago ng Pilipinas. Next, sad news from home. While in London, Rizal came to know of sad news from Calamba, the deportation of the brother-in-law Manuel R. Hidalgo. Habang nasa London, nakatanggap si Rizal ng nakalungkot na balita mula sa Calamba, ang kanyang bayan sa Pilipinas. Ang kanyang bayaw si Manuel R. Hidalgo ay ipinakita nito ang kalupitan na katotohanan ng pananakop ng Espanya at ang mga posibleng kahinatnan ng pakikipag-ugnayan sa mga taong nagtaguyod ng mga reforma. The accusation against him were blessed in the absurd. He was punished because he was a filibustero, a representative of Rizal, and was spreading anti-religious and subversive ideas. Ang mga pangaratang labang kay Rizal mismo ay walang batayan at katawa-tawa. Sa kabila nito, siya ang pinatapon dahil siya ang tinawag sa filibustero, isang termino na ginagamit upang ilarawan ang mga revolusyonaryo o mga rebelde laban sa pamahalaang kolonyal. Sabi ng mga
autoridad na siya ay isang kinatawan ni Rizal. Tinutukoy ang kanyang sarili malamang na binibigay diin ng kanyang impluwensya at nagkakalat ng mga ideya na tinuturing na anti-religyoso at mapanira sa otoridad ng Espanya. Ipinapakita ang mga mapang-aping hakbang na pamahalaang Espanyol laban sa mga tao naghamon sa kanilang pamahalaan. Rizal leaves London for Paris and later to Brussels. Among his activities of Brussels were the following: right of second novel and El Filibusterismo, sequel to his Nole. Assisted in a local clinic to make a living. Attend to many correspondence with his family and fellow propagandists. Authored many articles for La Solidaridad. Umalis siya sa London noong March 1889 at nagpunta sa Paris. Mula sa Paris, lumipat siya sa Brussels, Belgium noong January 22, 1890. Mga ginawa niya habang siya ay nasa Brussels ay pagsusulat ng El Filibusterismo, pagiging doktor, pagsusulat sa mga kaibigan, pagsulat sa La Solidaridad. Yun lang po. Thank you. Good morning. This is my report in the Rizal family picture from the Calamba Estate. Ito po yung family members ng Rizal family is na they continue the persuasion of his family down matters complete ng Calamba Estate. Noong taong June 2, 1890, yung asawa ni Sir Tina na si Manuel is na departed again and was he by arrested while eating family in the day of Christmas. Dito ba yung naresto siya ng araw ng Pasko talaga. Rizal moved na Madrid. In the early part of August, Rizal moved to Madrid. His purpose is going to Spanish capital was pursued appeal sa Hacienda Calamba, but the Supreme Court noticed the Pasiano in his letter to Rizal. Dito po, yung sa early part ng August, na umusad siya sa Madrid. Ang purpose niya ay yung ma-pursue yung case niya sa Hacienda sa Calamba. Before the Supreme Court is ma-notice yung letter niya para kay Parciano. At before siya pumunta ng Madrid, nag-iwan siya ng letter para sa kaibigan niya si Marcelo H. Del Pilar para sa request na siya tumayo bilang lawyer. Pero nangyari ay nagkaroon pa rin ng problema. Di nagkaroon ng good outcome yung ginawa niya. Tapos ang consequence ng ginawa niya is na evicted siya sa desisyon ng Supreme Court at nagkaroon ng displacement sa mga bahay niya na punta sa kanyang kalaban.